So, good day everyone. I am Rolia P. Ojamar. Now, I will discuss the group policy and yung purpose ng group policy tsaka kung paano natin yun i-enable and disable. So, first one, dito sa laptop ko, so ang gagamitin natin ay VirtualBox. So, sa VirtualBox, naka-ready na sa akin. Ito, naka-ready na yan, na-start ko na siya. Ito na yun. Yan. So, ang ginamit kong VirtualBox is 2012 kasi mas, parang same na lang din to ng yung nandito yung setting ng group policy kasi sa Windows 11 wala na alam ko 11 or 12 wala nang ganun based sa na-search ko. So now let's start. So ang una nating group policy ang muna nating gagawin is shortcut para ma-open yung group policy edit. So ang gawin natin Windows plus R yan, lalabasan. Tapos yan, type lang natin yan gpedit.msc. So, pag in-enter mo yan, lalabas na yung setting ng local group policy editor. Ito na yun. So, ang una natin gagawin, ang unang group policy natin ay ang purpose ng unang group policy natin is to prevent user control or use control panel and also PC setting. So, paano nga natin i-locate yun? So, dito yun. Una, sa user configuration. Yan. Ito yun user configuration. Tapos, sa administrative templates. Sa loob ng administrative templates, meron doon control panel. Click mo lang control panel, double click lang. Tapos ito na yun. Prohibit access to control panel and PC setting. Yan. Laki lang natin ng onte. Maging visible. Adjust lang natin. Yan. Adjust lang ng onte. Yan. Double click mo lang. So, pag double click mo yan, magpapapulit, din yung lalabas yung options na enable, disable, and not configured. So, dito ang gagawin natin. Kung gusto niyo pa ng another explanation, nandito lang yan. Yan. This setting, remove control panel from start screen, file explorer. This setting, remove PC setting from the start screen, setting charm, account features, and the search result. Yun. So, pwede natin enable yan or disable. But sa akin, hindi ko enable. So, cancel ko lang. Okay ko lang yan. Dating setting lang. So, yun lang. Yan yung una nating group policy na i-edit. So, next naman natin, dito ulit. So, sa next natin, user configuration ulit. So, user configuration, click natin yung admin templates. And next, sa loob ng admin templates, sa system naman tayo. System. Yan, click natin yung system. Sa loob ng system, makikita natin yung prevent access to the command prompt. So, ang purpose nito is, i-prevent natin si users na magamit yung command prompt. So, saan nga ba natin nakikita yung command prompt? Dito lang yan. Yan, type mo lang dyan cmd. Yan yung command prompt. Goods. So, double click lang natin yan. Ay mo pindot. Wait, lagi. Yan. Lang yun. Hindi, mali. Then, yan lang yun. Enable, disable, yan. Kung another explanation net. If you enable this policy, setting the user tries to open a command windows, the system display the message explaining that setting prevent the action. So, para to sa mga admin. Kadalasan ito nagagamit sa BPO, like sa call center, yan. Kasi nakikita ko to nung nag-OJT ako, nakikita ko na may mga agents na hindi pwedeng gumamit ng command prompt. And so on. Like, meron silang mga application na na specific na pwede nilang gamitin. Yun lang. So next naman natin ay yung dito naman sa group policy na to, ito yung ang purpose nito is to avoid users on possible transmitting malware on network. Kasi kadalasan kapag marunong yung users na makalikot, yun may chance na na makapag-share siya ng malware through network. So paano nga ba natin yun ma-prevent? So ang una natin gagawin, user configuration ulit. So sa user configuration, click natin administrative templates. Sa loob ng administrative templates, makikita natin doon, templates, system again, and sa loob ng system, makikita natin yung removable storage access. Yan. Double click lang ulit. Tapos, tingnan natin yung all removable storage class. Yan. Double click. So, dito sa setting na to, sabi dito, if you enable this policy, setting no access allowed to any removable storage class. If you disable, do not configure this policy setting, right, and read access or allowed to removable storage access. So, ang purpose lang naman nito, yun nga, para ma-avoid natin yung si users na
makapasa or makakuha ng malware through internet or network. Yun lang. So, di ko na naman siya i-enable. Kakancel ko lang. Ano lang siya, yung normal lang na setting. Okay? Nice. Dito sa group policy na to, ina-hide niya lang yung install ni users sa mismong computer. Kumbaga si users lang nakakalam nun sa kung saan niya nilagay. So, ito yun. So, ang unang natin i-click, computer configuration. So, sa loob nun, administrative templates. Sa loob ng administrative templates, dito na makikita natin yung Windows components. Yan. So, sa Windows components, makikita nyo, napakarami yan. Pero ang kiklik lang natin dyan, yung Windows installer. Ito, double-click nyo lang yan. So, dito yan, sa loob nito, makikita natin yung prohibit user installs. Yan, dito yan. Dito sa setting na yan. So, kapag in-enable mo, ang sabi, hide users installs is selected. The installer ignore per user application. This causes a per computer installed application to be visible to users even if those users have per user installed or product registered in their user profile. So, setting na to, gawin lang natin configured kasi ayun lang yung para hindi magalaw yung setting ng na VirtualBox ko. So, normal setting lang gawin ko doon, okay ko lang. Yan. Dito ulit sa loob na to ng Windows installer, makikita din natin yung isang ang tawag din is turn off Windows installer. Saan yan? Turn off Windows installer. Ito. So, ang purpose nito, dito yung yung mga install ni users, ay dito natin pinaprevent si user na hindi makapag-install ng mga hindi trusted na applications. Kasi dito ang ginagawa nito kapag enable mo, you can prevent users from installing software on their system or permit users to install only those programs offered by system administrator. So, kadalasan nakikita to sa BPO. Kasi sa BPO, may mga admin account sila na kumbaga yung lang yung nagbibigay ng mga applications na pwedeng gamitin niya na yung agents. So, yun. Kadalasan din ito nakita sa iba't ibang mga company. Yun. Basta ang purpose lang naman nito is pine-prevent natin si users na mag-install na hindi pasok sa policy ng kumpanya. Yan. So dito, di natin i-enable yon or disable. Normal setting lang ulit. Yun lang. So now, i-discuss naman natin yung group policy na para sa guest account pala, hindi guest mode. Kala ko game kasi. So ang una natin natin is computer configurations, Windows setting. So sa loob ng Windows setting, makita natin yung security setting. Wait lang. Bagal. Yan. Security setting. Yan. Sa loob ng security setting, nandito yung local policies. Yan. Policy. So, sa loob ng local policy, yun yung security options. So, dito na yun. Guest account. Ito, guest account. Accounts. Yan. Dito yun sa loob. Ito lahat yun. Yan. At yan. So, ang gagawin natin, napin account, guest, status. Yan, ito. So, double click. Yan, pwede natin enable and disable. So, depende yan sa'yo. Basta ang purpose lang na nito is if guest account is disabled and the security option, network access, sharing and security model for local accounts, it's set to guest only. Network logons, such as those performed by the Microsoft Server SMB service will fail. So, yun, di natin enable, disable lang. Yan, ayos na natin yan. Yan, naka-disable lang siya. Ayan lang natin sa normal setting. So, next naman natin, connected to sa configuration Windows setting and local setting. So, paano nga ba yun? Ang unang tingnan gawin, computer configurations. Sa loob ng computer configuration, kiklik natin yung Windows setting. So, sa loob ng Windows setting, security setting again. And sa Windows security setting, local policies and security option again. So, dito makikita natin yung network security sa baba. Dito. Ito lahat yan, yung mga dito natin makikita yung mga setting about sa network. Like LAN, yan, LAN, force logout, and LDAP. Yan. Pero ang focus na natin ay yung network do not store LAN manager. Saan yan? Network do not store to. Yan. So, kung gusto niyo ng explanation, meron yan nandito. Sabi, since LM hash is stored on the local computer in the security database, the password can be compromised if the security database is attacked. So parang, to? Sinisecure niya yung network mo kapag in-enable mo to.
Ayun lang. Yun, and default Windows this time above, enable. Default Windows XP, disable. So yun lang. Ang purpose lang nito is sinisecure ni computer yung network mo through policy. Yan. Cancel na natin. Okay na yan, next ko lang. Next, pwede pa, dito naman sa loob ulit, sa loob nito. So yun lang ulit, computer configurations, Windows, sa loob ng Windows, security settings, sa loob ng security settings, local policies, and security options. So dito makikita natin yung sa local policies, sa loob nun makikita rin natin yung audit policy. Dito, makikita natin lahat ng klase ng audit ng computer mo. So makikita mo dito yung audit policy change, audit object access, logon events. Depende sa'yo kung kung ano yung pwede mong galawin dyan. Like ito, kunwari ito. Pwede mong success, failure. So explanation. Dito may explanation. If success auditing is enabled, an audit entry is generated each time any account successfully accessed. And directory object that has matched SACL specified. So yun lang. Yan. Kung audit lang, audit ng account mo. Yan. Audit account management, logon, events, directory service, and yan. Depende sa'yo kung ano yung gagawin mo dito. Pero next naman na tayo. So yun, dito sa last part, pag-uusapan natin group policy, dito naman yung pwede natin ayusin yung oras ng pag-update mo sa computer and also sa pag-restart, saka sa sleep time or sa restart time ng computer mo. So dito, ang una natin gagawin, computer configuration, administrative templates, sa loob ng administrative templates, Windows components. So, sa loob ng Windows components, wait lang natin. Lang natin hanggang sa lumabas na. Yan, sobrang dami kasi. So, dito natin makikita sa Windows Update. Yan. Andito lahat ng setting or group policy na makikita natin sa pag-update ng Windows. Dito, yan. Punta dyan, do not display install updates, enable Windows Update for management, always automatically restart, schedule, dito yun. Yan, yung sinasabi ko na pag re-restart ni user, automatically. Like may oras siya na ibinigay, kunyari ito. Dito, sabi, the restart timer can be configured to start with a value from 15 to 180 minutes. When the timer runs out, the restart will proceed even if the PC has signed users. So, purpose nito kapag kunyari, in-automatic restart mo yung computer mo. Bibigyan ka muna niya ng depende sa nilagay mo. Kunyari, ito, enable ka. So, nilagay ko 15 minutes. So, 15 minutes muna bago mag-restart automatically yung computer ko. Kunyari, ang oras natin is 3:37. So, sinet ko ng 3:38 yung pagre-restart ng computer ko. So, before di ba 3:38 na? Another 15 minutes muna bago mag-automatically restart yung computer. Kasi yun nga, yun yung nilagay ko sa setting. So, ang gagawin lang natin, normal setting lang, not configured. So, okay ko lang yan. So, next, marami pa dyan. Like ito, automatic updates detection frequency, SafePi intranet, Microsoft Update Service applications. And also, ito, kunyari, allow automatic update immediate installation. So, dito, common na ito Kasi kapag yung katulad sa phone, kapag nag-install tayo, minsan, may automatic na siya nag-update, pero pwede rin natin yung tanggalin. So, dito yan. If the status set enable, automatic update will immediately install these updates once they are downloaded and ready to install. So kapag yung application mo ready to update na siya, pag in-enable mo to, automatic na mag-update yung app mo kahit hindi mo siya ina-update kasi nga naka-enable yung setting na to. So, X ko lang yan, hindi ko nang gagalawin yan. Next, enable client-side targeting, reschedule automatic update schedule installation, daily restart of schedule installation. Prompt, turn on recommended updates by automatic updates, no auto will log it on. Yes. So, like kunyari ito, daily restart for schedule installation. So, yun. Sabi dito, if the status is set to enable, a scheduled restart will occur the specified number of minutes after the installation. If the status is set to disable or not configured, default wait time is 15 minutes. So, yun lang. Yun lang yung purpose na. Ulit ng bagong Windows Update. So, for example, ito, turn on software notifications. So, yun, enable and disable. So, kapag in-enable mo, this policy settings notification message will appear on the user computer when featured software is available. Yun, kapag kunyari, nakatulad kanina, kapag mag-update ka. So, kapag may updated na version yung apps na yun, magbibigay si computer ng notification or maglalabas ng app na itong
apps mo, may mas mabaganda pang version. So, nakadepende na sa'yo kung i-click mag-ano lang siya, magbibigay lang siya ng notification para sa'yo na ano, may bago ng version yung application na na-install mo sa computer. So, next one is always automatic restart. Okay natin yan. Do not display install update, shutdown option. Ito. Yan, for example, ito. So, pag enable and disable. So, pag enable doon natin, this policy setting, install update and shutdown will not appear as a choice in the shutdown Windows dialog box, even if updates are available or installation when the user select the shutdown option in the start menu. Ngayon, kapag ano daw, pag nag-install ka, wala daw lalabas na sa choices na shutdown Windows. Yun lang, dahil sa dialog box. So, yun lang, pinakalas na ano natin yan, na group policy. Kayo, natuto kayo sa akin, and God bless, and thank you.